Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 436. Sa mga salita ni Bobby Aguilar, may bakas ng sama ng loob at maging ang kalungkutan. Bagamat alam ni Bobby na ito ang karapatan ni Evelyn Norton, naroon pa rin ang hindi maipaliwanag na hinanakit sa kanyang puso. Mukhang nagseselos si Mr. Aguilar, pang-aasar ni Evelyn Norton. Inilahad ni Bobby ang kanyang mga kamay at sinabing, "Karapatan mo iyan." Pagkatapos ng lahat, si Dudley Lynch ang numero 1 sa listahan ng potential rankang, at wala ako sa parehong antas. Hindi napigilan ni Evelyn na takpan ang bibig at humajijek. "Sige, titigil na ako sa pang-aasar sayo. Itong invitation letter ay hindi ko ibinigay kay Dudley, kundi sa akin ni Dudley," sabi ni Evelyn. Si Dudley ay may isang pambihirang background, at sa likod niya, mayroong isang makapangyarihang master. Mas alam niya ang inner core kaysa sa akin. Nakipag-ugnayan siya sa akin para lang humingi ng tulong sa akin. Sa puntong ito, magiliw na sinabi ni Evelyn, "Sa puso ko, si Mr. Aguilar lang." Binigyan ni Bobby si Evelyn ng isang kahinahinalang tingin, tapos biglang parang may naisip. "Gusto ka ni Dudley. Kaya dapat may gusto siya sa Bright Heart Island." Medyo urgent ang boses ni Bobby. Tumango si Evelyn, "You could say that. Hindi ako sigurado kung ano ito, ngunit kung isa sa alang-alang niya ako, malamang na nauugnay ito sa Demonic Beast Course." Mga Demonic Beast Course. Mabilis na pumasok sa isip ni Bobby ang katagang iyon. Hindi mabilang na mga mensahe tungkol sa Demonic Beast Course ang dumating sa kanya. Bukod sa core na ibinigay ni Evelyn, mayroong hindi mabilang na iba pa na naglalaman ng pinakamadalisay na chi. Ang kanilang epekto ay katumbas ng Golden Core Stage sa mga human cultivator. Ang gayong core ay napakabihirang at mahalaga, maihahambing sa 10,000 taong espiritual na gamot. "Miss Norton, may paraan ba para makasali ako sa mayamang cruise na ito?" Agad na tanong ni Bobby. Umiling si Evelyn at sinabing, "Mr. Aguilar, wala akong lakas na tulungan ka. Para makapasok sa mayayamang cruise, dapat may imbitasyon ka." Natahimik sandali si Bobby, at biglang kumislap ang mga mata niya ng walang awa na liwanag. "Hahanap ako ng paraan para makapasok sa mayamang cruise na ito, kahit na kailangan kong magnakaw ng imbitasyon." Malamig na sabi ni Bobby. Para kay Bobby, wala na siyang masyadong oras. Hinding-hindi niya isusuko ang ganoong pagkakataon. Kahit na ito ay nangangahulugan ng pagiging isang mamamatay tao na kinuha ang imbitasyon sa pamamagitan ng puwersa. "Naniniwala ako na maaari mong malaman ang isang bagay." Humajijek si Evelyn. Pagkasabi nun ay tumayo na si Evelyn at aalis na sana. "Maghintay." Tawag ni Bobby kay Evelyn. Inilabas niya ang folding fan mula sa special magic artifact at iniabot sa kanya. "Ito ay isang maliit na regalo para sa iyo," sabi ni Bobby. Kinuha ang folding fan, isang kakaibang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Evelyn. "Ito ba ay isang mahiwagang artifact?" Nagtatakang tanong ni Evelyn. Inilahad ni Bobby ang kanyang mga kamay at sumagot, "I guess so, I don't know." Sa sobrang tuwa, yumuko si Evelyn at sinabing, "Salamat, Mr. Aguilar." Pagkatapos magpaalam kay Evelyn, dumiretso si Bobby sa paligid ng Bright Heart Island. May mga hilera ng mga villa dito, at ang mga taong nakatira dito ay ang mga dadalo sa mayamang cruise bukas. Nagtago si Bobby sa mga anino, malamig na pinapanood ang pagdating at pag-alis ng mga tao. "Ikinalulungkot ko para sa kapakanan ng pagsulong ng aking paglilinang sa lalong madaling panahon." Ang mga mata ni Bobby ay kumislap sa walang awa. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Bobby ay hindi kailanman nanakit ng mga inosenteng tao, ngunit sa pagkakataong ito, maaaring wala siyang pagpipilian kundi kumilos. Ang oras ay damaloy sa bawat minuto, at hindi nagtagal ay hating gabi na. 12-dosenang mga tao ang dumalo sa mayayamang cruise, at sa ilang sandali, hindi alam ni Bobby kung sino ang target. Sa sandaling iyon, biglang nakakita si Bobby ng isang pamilyar na figure. Mike Taylor. Nang makita ang figurang ito, medyo nagulat si Bobby. Humakbang siya at agad na nakarating sa harap ni Mike Taylor.
Mike Taylor, bakit ka nandito? May saya sa tono ni Bobby. Nagulat din si Mike Taylor, Bobby. Paano ka napunta sa C-City? Mabilis na sinabi ni Bobby kay Mike Taylor ang nangyari. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Mike Taylor na haplasan ang kanyang balbas at tumawa, gusto mong pumunta sa Bright Heart Island. Oo, mataimtim na sagot ni Bobby. Ang paglalakbay na ito sa Bright Heart Island ay mahalaga para sa akin, kaya kailangan kong pumunta, sabi ni Bobby, huminga ng malalim. Tawa ng tawa si Mike Taylor, madali lang iyan, ibibigay ko lang sa iyo ang imbitasyon ko, di ba? Pagkasabi nun, kinuha ni Mike Taylor ang invitation letter at binigay kay Bobby. Kumunot ang noo ni Bobby, this might not be the best idea, right? Ikanaway ni Mike Taylor ang kanyang kamay, anong problema nito? Ang mga katulad namin ay pumupunta sa Bright Heart Island para lang sa pamamasyal, hindi naman ganoon kahalaga. Tinanggap ni Bobby ang imbitasyon ngunit medyo nakonsensya pa rin. Gayunpaman, kailangang sabihin na si Mike Taylor ay gumawa ng isang magandang punto. Bang! Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng villa. Pagkatapos, pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuit at leather na sapatos, kasama ang ilang matipunong lalaki. Nang makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, isang bakas ng sama ng loob ang sumilay sa pagitan ng mga kilay ni Mike Taylor. Joseph Nelson, anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Mike Taylor. Ang lalaking tinatawag na Joseph Nelson ay humiga sa sopa at nagsindi ng tabako, huminga ng malalim. Anak, hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko sa reception kanina? Tumingin si Joseph Nelson kay Mike Taylor. Nagsalubong ang mga kilay ni Mike Taylor, at malamig niyang sinabi, Joseph Nelson, mas mabuting huwag kang gumawa ng gulo para sa iyong sarili. Magiging sanhi ng problema para sa aking sarili. Ha ha ha. Tumawa ng malakas si Joseph Nelson. Ito ang C-City. Kaya kitang pigain hanggang mamatay gamit ang aking mga kamay. Malamig na pinandilata ni Joseph Nelson si Mike Taylor. Habang nagsasalita siya, ilang martial artist sa tabi niya ang humakbang, handang kumilos. Pinaikit ni Mike Taylor ang kanyang mga mata at nagtanong, Joseph Nelson, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Ngumuso si Joseph Nelson. Sumandal siya habang ang mga kamay ay nakapulupot sa likod niya at walang pakialam na sinabi, simple. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin, at hahayaan kitang magkaroon ng kabuhayan sa C-City. Kung hindi, sisiguraduhin kong mamamatay ka sa Bright Heart Island bukas. Malungkot na sabi ni Joseph Nelson. Napatingin si Bobby kay Joseph Nelson at biglang nagtanong, kilala mo siya? Tumango si Mike Taylor, oo, isang lokal na tyrant sa mundo ng negosyo dito, laging mayabang at nangingibabaw. Nagsalita si Bobby ng, oh, at sa sumunod na segundo, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at sinampal si Joseph Nelson. Sa pamamagitan ng pop, nadurog ang ulo ni Joseph na parang pakwan. Ang gayong mapagpasyang aksyon ay nagulat maging si Mike Taylor. Bobby, ikaw. Bakit mo siya pinatay? Kumunot ang noo ni Mike Taylor. Ngumiti si Bobby, sa pagpatay sa kanya, pareho tayong makakapunta sa Bright Heart Island. Sinubukan ng ilang martial artist na sumunod kay Joseph na tumakas, ngunit hindi sila binigyan ni Bobby ng pagkakataon. Itinaas ang kanyang kamay, sinampal niya silang lahat. Sa loob lamang ng ilang segundo, 4 na buhay na tao ang naging bangkay. Nag-apoy si Bobby ng espiritual na apoy sa palad ng kanyang kamay at hinayaan itong bumagsak sa mga katawan. Hindi nagtagal, nawala ang mga bangkay ng walang bakas. Natahimik sandali si Mike Taylor bago sinabing, Bobby, mas naging malupit ka kaysa dati. P. Kabanata 437. Hindi na nagulat si Bobby Aguilar sa sinabi ni Mike Taylor. Nakangiti niyang sinabi, hindi na kailangang maging mabait sa isang bastos at hindi makatuwirang tao. Bagamat ito ang sinabi niya, hindi iyon ang eksaktong naisip niya. Bilang isang ulila, si Bobby Aguilar ay walang maraming mahahalagang tao sa kanyang buhay, ngunit si Mike Taylor ay walang alinlangan na isa sa kanila.
Sa pag-iisip tungkol sa kung paano si Mike Taylor, na minsang nang ibabaw sa mundo at tumayo sa kasukdulan nito, ay ininsulto ng gayong bastos, nakita ni Bobby na hindi ito matitiis. Mr. Taylor. Biglang lumingon si Bobby Aguilar kay Mike Taylor. Bahagyang tumaas ang kilay ni Mike Taylor bilang tugon. Humalaklak si Bobby Aguilar, balang araw, babalik ka sa capital city at bawiin ang posisyon ng family master ng Taylor family. Nang marinig ito, tumawa si Mike Taylor at sinabing, sana nga. Ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang kilos, at same time niyang sinabi, sa kasalukuyan mong kakayahan, halos imposibleng ibagsak ang mga maharlikang pamilya sa capital city. Ibinabagsak ang mga marangal na pamilya. Si Bobby Aguilar ay nagbigay ng mapait na ngiti at umiling. Talagang imposible sa mga kakayahan ko ngayon. Ang tanging hangarin ko ay umalis si Emily Taylor sa capital city sa ika-9 ng Setyembre, seryosong pahayag ni Bobby Aguilar. Natahimik sandali si Mike Taylor bago sinabing, alam mo ba kung ano ang magiging kahihinatnan kung aalisin mo ang leading lady sa araw na iyon sa harap ng pamilya Blair at Taylor? Kahit anong kahihinatnan, pupunta ako. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Alam mo ba kung gaano kalawak ang kapangyarihan na maaaring gamitin ng pamilya Taylor at Blair? Iniisip na kunin si Emily sa ilalim ng mga mata ng lahat, sa tingin mo ba ay malamang? Seryosong sabi ni Mike Taylor. Nagyelo ang tingin ni Bobby Aguilar, naging malamig ang kanyang ekspresyon. Nakipagpustahan ako kay Dexter Blair. Kapag nanalo ako, kaya kong kunin si Emily. Sabi ni Bobby Aguilar. Mike Taylor waved his hand dismissively, saying, Bobby Aguilar, masyado ka pa ring walang muwang. Kung talagang talunin mo si Dexter Blair, iyon ay katumbas ng pagsampal sa pamilya Blair sa mukha, kahit na ang lahat ng mga aristokratikong pamilya. Sila, sa kanilang bahagi, ay hindi papayag na manalo ka, anuman ang kailangan nilang gawin. Kung talagang matatalo mo si Dexter Blair, isa lang ang kahihinatnan kamatayan sa pamamagitan ng sama-samang pag-atake. Agad na naging mas malamig ang mukha ni Bobby Aguilar. Siyempre, naisip niya ang isyong ito. Ngunit para sa kasalukuyang Bobby Aguilar, mayroon ba siyang ibang pagpipilian? Kung ganoon nga, hindi ako magdadalawang isip na magbuhos ng dugo. Cool na sabi ni Bobby Aguilar. Ang gayong walang ingat na pahayag ay hindi maiwasang mapangiti si Mike Taylor. Damanak ang dugo. Hindi kaya nagplano siyang makipaglaban sa dalawang marangal na pamilya ng mag-isa. Mr. Taylor, dahil nangako ako kay Emily, tutuperin ko talaga. Sabi ni Bobby Aguilar. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Mike Taylor. Natahimik siya sandali, at pagkatapos ay tumawa, paano ang laro ng chess? Sandaling natigilan si Bobby Aguilar ngunit hindi nagtagal ay nakisabay din ito sa pagtawa. Sige, laro tayo ng chess. Sa malawak na sala, nagsimulang mag-aral ng larong chess sina Bobby Aguilar at Mike Taylor. Ang laro ay puno ng hindi inaasahang twists, ang mga galaw ay parehong kahanga-hanga at hindi mahuhulaan. Sa loob ng ilang maikling minuto, tila personal na nakipag-away ang dalawa sa chessboard. Narinig ko na inihayag mo sa publiko na sira ang iyong dantian. Casual na tinanong ni Mike Taylor si Bobby Aguilar, maingat na isinasaalang-alang ang kanyang susunod na hakbang. Oo, sa ganitong paraan lang darating ang ilang tao para patayin ako. Sagot ni Bobby Aguilar. Inilipat ni Mike Taylor ang kanyang kabalyero sa kabila, at mahinahong sinabi, naisip mo na ba ang isang problema? Ano iyon? Tanong ni Bobby Aguilar, nakatingala kay Mike Taylor. Sinabi ni Mike Taylor, kung totoo na nasira ang dantian mo, anong klaseng tao ang itatalagang pumatay sa iyo? Nang marinig ito, natigilan si Bobby Aguilar. Sa totoo lang. Sa buong oras na ito, tila isang grupo lamang ng mga second-rate na mandirigma ang dumating upang patayin siya. Hindi man lang siya nakakita ng peak form of Grandmaster. Ang pinakamalakas ay ang tatlong Grandmaster ng 6th rank. Mukhang may merito ang iyong punto, napilitang tanggapin ni Bobby Aguilar. Mike Taylor, playing with his chess piece, added indifferently, may gustong pumatay sa iyo dahil ang iyong kinabukasan ay may potensyal na banta.
Kaya, gusto nilang alisin ang banta na ito. At kung ang isa ay naging has-been, sino ang mag-aalala tungkol sa kanya? Mabigat ngunit mahinang tugon ni Bobby, ngunit marami ang gustong tumapak sa akin para umakyat at maitatag ang kanilang kapangyarihan. Umiling si Mike para iwaksi ang ideya. Yung mga nakarating na sa peak form ng Grandmaster Realm, sino sa kanila ang hindi isang prodigy? Sila ay maaaring naglilingkod sa malalaking pamilya, o sila mismo ay kabilang sa gayong pamilya. Bakit kailangan ka pang tap-oka ng ganyang tao? Dahil dito, huminto si Mike. Naglaro siya ng isang killing move sa chessboard at nagpatuloy, syempre, ang ilan ay maaaring, ngunit hindi marami. Natahimik si Bobby. Ito ay isang tanong na hindi niya pinansin. Sa Martial Arts Forum, marami ang nagpahayag ng kanilang pagnanais na paksain siya, ngunit ang tatlong iyon lang talaga ang dumating. At naisip mo ba si Emily? Dagdag ni Mike. Biglang tumangala si Bobby, bakas sa mga mata niya ang pagtataka. Kung mas maraming kaguluhan ang gagawin mo sa labas, mas magiging ligtas si Emily, walang pakialam na paliwanag ni Mike Taylor. Bakas sa mukha ni Bobby ang matinding emosyon. Ito ang lahat ng mga kadahilanan na hindi niya kailanman naisip. Ibinaba ang kanyang mga pyesa ng chess, tumayo si Mike at nagsalita, huwag mong maliitin ang iyong sarili. Ang iyong unang 30 taon ay ginugol bilang isang ordinaryong tao, pagluluto at paglilinis. Ang mga hakbang na nagawa mo sa napakaikling panahon ay talagang kapansin-pansin. Pagkasabi nito, bumulong si Mike sa sarili, palagi akong inaantok kapag sumasapit ang gabi. Nang gabing iyon, nakaupo si Bobby sa sala, hindi makatulog ng matagal. Siya ay sobrang abala sa kanyang paghahangad sa paraan ng paglilinang na siya ay naging isang martial arts fanatic. Ngunit mapapabagsak kaya ng mga martial arts fanatics ang mga dakilang pamilya. Dahil sa kasalukuyang panahon, ito ay tila isang imposibleng gawa. Tama si Mike. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Siguro, mali ang direksyon ko sa lahat ng nakaraan. Kung ang pekeng kawalan ng kakayahan ay hindi gagana, pagkatapos ay pukawin niya ang langit at lupa. Ano ang magiging hitsura ng sitwasyon kung ang mga dakilang pamilya ay nabalisa? Marahil, ito ay makaakit ng higit pang mga ambisyosong individual. Kinabukasan ay kung kailan siya dapat maglakbay sa Bright Heart Island. Si Mike Taylor ay gumawa ng espesyal na pagsisikap na maglinis at mukhang medyo masigla. Gaya ng nakasanayan, si Bobby Aguilar ay walang kabuluhan, kaya hindi inaakala na walang sinuman ang magbibigay sa kanya ng pangalawang tingin. Para kay Mike, ang paglalakbay na ito ay hindi para sa paglalakbay, tulad ng sinabi niya, ngunit sa halip na palawakin ang kanyang network ng mga kontak sa lalong madaling panahon. Ang ganitong pagkakataon ay hindi dapat palampasin. Ang dalawa sa kanila ay umalis sa villa, at doon, nakaparada na sa bukas na dagat ay isang malawak at hindi kapani-paniwalang marangyang cruise liner. Naglakad sina Bobby at Mike patungo sa liner, at habang ginagawa nila, biglang naramdaman ni Bobby ang pagbabago sa kapaligiran. 1, 2, 3. 5 signal. 5 Grandmaster. At lahat sila ay may matinding hangarin na pumatay. Ha! Tinunton ni Bobby ang amoy ng mamamatay tao na espiritu at napatingin sa direksyon nito. Maya-maya, may nakitang pamilyar na figure si Bobby. Camden Lee. Bakas ang lamig sa gilid ng labi ni Bobby. Mr. Aguilar. Maya-maya lang ay umalingaw-ngaw sa kanyang tenga ang boses ni Evelyn. Paglingon niya ay nakita niya si Evelyn Norton at ang isang binata na mabagal na naglalakad palapit sa kanya. Dudley Lynch mula sa Central Plains. Nang makita ang binatang ito, isang spark ang nag-alab sa mga mata ni Bobby Aguilar. Kabanata 438. Ang binatang ito ba ang sikat na Dudley Lynch mula sa Central Plains? Yung lagi akong nauuna sa potential ranking. Mr. Aguilar, anong problema? Tanong ni Evelyn Norton na may pahiwatig ng nagkukunwaring kamangmangan. Lumapit si Dudley Lynch at kinamayan si Bobby Aguilar. Mr. Aguilar, matagal ko nang hinahangaan ang pangalan mo. Mutual. Walang pakialam na sagot ni Bobby Aguilar. Maingat niyang pinalaki si Dudley Lynch sa kanyang harapan. Ang lalaki ay mukhang medyo maamo,
walang hangin ng pagmamataas. Sa unang tingin, para siyang hininga ng sariwang hangin. Nakatago rin ang kanyang aura, at kahit ang malakas na divine sense ni Bobby Aguilar ay hindi matukoy ang kanyang tunay na lakas. Mr. Si Aguilar ay isang mainit na paksa sa Martial Arts Forum, at noon pa man ay gusto kong bumisita, ngunit sa kasamaang palad, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon, patuloy ni Dudley Lynch. Ayaw ni Bobby Aguilar na masyadong makisali kay Dudley Lynch. Kung talagang lumitaw ang kayamanan sa Brightheart Island, tiyak na magkakaroon ng kompetisyon sa pagitan ng dalawa. Masyado kang mabait, Mr. Lynch. Casual na sagot ni Bobby Aguilar. Bahagyang yumuko si Dudley Lynch at sinabing, Mr. Aguilar, hindi na kita guguluhin pa. Magkita tayo sa bangka. Matapos iwanan ang mga salitang iyon, tumalikod siya at pumunta sa bangka. Mapaglarong commendat si Evelyn Norton kay Bobby Aguilar. Sa pagmamasid sa umaatres na figure ni Dudley Lynch, hindi napansin ni Bobby Aguilar ang anumang kakaiba. Ano ang tunay na lakas ng lalaking ito, at bakit siya kilala? Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Bago makita ang potential rangkang, hindi pa narinig ni Bobby ang tungkol sa lalaking ito. Mike Taylor, narinig mo na ba ang Hill Family of Central Plains? Tanong ni Bobby. Walang narinig tungkol sa kanila. Umiling si Mike Taylor. Dahil hindi pa sila narinig ni Mike Taylor, maliwanag na ang Hill family ay hindi kabilang sa mga nangungunang pamilya sa Central Plains. Kung hindi, walang dahilan para hindi malaman ni Mike Taylor. Habang nagmumuni-muni si Bobby Aguilar, mabilis na lumapit si Camden Lee mula sa malayo. Bobby Aguilar, bakit palagi kitang nakakasagabal sa kung saan-saan? Dinala ni Camden Lee ang kanyang grupo ng 5 at tumayo sa harap ni Bobby Aguilar. Tumingin sa kanila si Bobby Aguilar at nginisyan, itatanong ko sana sa inyo ang parehong tanong. Mapaglarong sinabi ni Camden Lee, Bobby Aguilar, mahirap talagang mamuhay kasama ang isang wasted dantian, di ba? Balita ko naging inutil kang tao ngayon. Actually, masarap maging ordinaryong tao, at least hindi ka hahabulin. Dapat pasalamatan mo ako para dyan. Panunuya ni Camden Lee. Bahagyang tumanggo si Bobby Aguilar at sinabing, isa sa alang-alang ko ang iyong mungkahi. Halatang hindi ito sineryoso ni Camden Lee at mabilis na inilipat ang tingin kay Mike Taylor. Ikaw, sumama ka sa akin. Mayabang na sabi ni Camden Lee. Bahagyang kumunat ang noo ni Mike Taylor at malamig na sinabi, kilala ba kita? Hindi mo na ako kailangang kilalanin. Inimbitahan ka ni Mr. Taylor. Sabi ni Camden Lee na may kahangahangang kataasan. Tulad ng inaasahan. Napakunot ang noo ni Bobby Aguilar nang marinig ito. Sure enough, si Camden Lee ang pinadala ni Keelan Taylor. Keelan Taylor ba ang tinutukoy mo? Medyo naging pangit ang mukha ni Mike Taylor. How dare you calling our Mr. Taylor's name directly? Malakas na saway ni Camden Lee. Mas lalong sumama ang mukha ni Mike Taylor. Siyempre, alam niya kung ano ang pakay ni Keelan Taylor. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi maintindihan ni Mike Taylor kung bakit naging magkalaban ang mag-ama. Kailangan ko bang gawin ito sa aking sarili? Malamig na sabi ni Camden Lee. Habang nagsasalita siya, mabilis na humakbang pasulong ang mga tao sa tabi niya, handang kumilos. Sa sandaling iyon, humakbang si Bobby Aguilar sa harap ni Mike Taylor. Umalis ka na dito, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Malamig na sinabi ni Camden Lee, Bobby Aguilar, wala ako para sa iyo ngayon, ngunit kung sabik kang mamatay, pipilitin ko. You can try, malamig na sagot ni Bobby Aguilar. May iba pa bang hindi nakasakay? Bilasan mo, aalis na tayo. Biglang may sumigaw mula sa likod. Sumulyap si Bobby Aguilar kay Mike Taylor at sinabing, dapat kang sumakay muna sa bangka. Sige, mag-ingat ka, mataimtim na sabi ni Mike Taylor. Pagkatapos noon, naglakad siya patungo sa bangka. Hahabulin sana siya ni Camden Lee, ngunit hinarang siya ni Bobby Aguilar na parang isang solidong bakal na tore. Bobby Aguilar, huwag mong guluhin ang iyong sarili. Malamig na sabi ni Camden Lee. Ngumisi si Bobby Aguilar, bumalik ka at sabihin kay Keelan Taylor na magkaroon ng konsensya. Matapos sabihin ang mga salitang iyon,
Tumalikod si Bobby Aguilar at naglakad patungo sa bangka. Pinaikit ni Camden Lee ang kanyang mga mata at ngumuso, ignorante tanga. Mr. Lee, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng mga tao sa paligid niya. Malamig na sinabi ni Camden Lee, sumakay ka sa bangka. Pagkatapos nito, naglakad si Camden Lee patungo sa bangka na may malalaking hakbang. Tumigil ka. Gayunpaman, nang makarating sila sa pasukan, napahinto sila. Ang bangkang ito ay para lamang sa mahahalagang individual. Kung walang imbitasyon, ipinagbabawal ang pagpasok. Walang emosyong sinabi ng staff na responsable sa pagsuri ng mga tiket. Nanlamig ang mukha ni Camden Lee, at pinagalitan niya, naghahanap ka ba ng kamatayan? Oh! Tumango ang staff, pagkatapos ay sumigaw sa gilid, may nagpupumilit na sumakay sa yate. Sa malakas na sigaw na iyon, agad na tumakbo ang ilang pulis. Sir, wag na po kayong magulo. Malamig na tiningnan ng pulis si Camden Lee. Kumunat ang noo ni Camden Lee at huminga ng malalim. Kasama ko ang Taylor family ng Capital City. Hindi mahalaga kung kaninong tao ka. Ang mga opisyal na ito ay mga ordinaryong pulis na walang kaalaman sa pamilya Taylor. Galit na galit si Camden Lee ngunit hindi naglakas loob na magdulot ng eksena. Bagamat nasa peak form siya ng isang grandmaster, walang nang-ahas na hamanin ng hayagan ang mga awtoridad. Fine, fine. Nagnganga ang ngipi ni Camden Lee. Tinitigan niya ang yate at malamig na sinabi, maghihintay ako dito. Hindi ako naniniwalang hindi ka bababa. Sa bangka, dumating si Bobby Aguilar sa deck. Si Mike Taylor ay naghihintay doon. Nang makita si Bobby Aguilar, hindi napigilan ni Mike Taylor na sabihin ng malamig, hindi ko inaasahan na ako ang ita-target ni Keelan Taylor. Ikinalat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamay, Mike Taylor, tulad ng sinabi mo, kapag nagdulot ka ng isang sapat na malaking banta ay makakaakit ka ng pansin. Nang marinig ang mga salita ni Bobby Aguilar, biglang natauhan si Mike Taylor. Mike Taylor, huwag kang masyadong mag-alala. I'll deal with those guys, paniniguro ni Bobby Aguilar. Tumango si Mike Taylor, hindi na nagsalita pa. Kumpleto sa gamit ang marangyang yate na ito. Mga bar, restaurant, sinihan, library. Mayroong kahit maliliit na casino, auction house, at marami pa. Ang gayong marangyang eksena ay nagpabulalas kay Bobby Aguilar na ang kahirapan ay naghihigpit sa imahinasyon. Ang layunin ni Mike Taylor sa paglalakbay na ito ay palawakin ang kanyang mga koneksyon, para hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito at nagkusa na magtungo sa cocktail party hall. Dahil sa takot na baka may mangyari kay Mike Taylor, nakasunod lang si Bobby Aguilar sa likuran. Nakahanap sila ng tahimik na upuan, at may lumapit na waiter na may dalang tray ng mga inumin. Si Bobby Aguilar ay random na kumuha ng isang baso ng alak at dahan-dahan itong nilasap. Mister, medyo may lasa si Aguilar. Sa sandaling iyon, lumakad sina Evelyn Norton at Dudley Lynch mula sa hindi kalayuan at direktang umupo sa tapat ni Bobby Aguilar. Kabanata 439. Casual na iniabot ni Bobby Aguilar ang 2 tasa ng alak. Tinikman nilang tatlo ang alak at nagsimulang magkwentuhan. Nga pala, gaano katagal ang biyaheng ito? Casual na tanong ni Bobby Aguilar. Tumawa si Evelyn Norton at sinabing, mga kalahating buwan. Kalahating buwan. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na sumimangot. Bigla niyang kinuha ang phone niya at tiningnan ang petsa. Ika-21 ng Hunyo. 2.5 buwan na lang ang natitira hanggang ika-9 ng Setyembre. Ibig sabihin, pagkababa sa cruise ship na ito, 2 buwan na lang ang natitira. Sana maging mabunga ang paglalakbay na ito. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Nabalitaan ko na ang dantian ni Mr. Aguilar ay lubhang nasugatan. Iniisip ko kung totoo. Sa oras na ito, nagtanong si Dudley Lynch mula sa gilid. Pinaikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at sadyang sinabing, sa katunayan, ang aking dantian ay lubhang nasugatan, na nakaakit ng maraming tao na gustong pumatay sa akin at gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Dudley Lynch, nakakaawa, Mr. Aguilar, sa iyong pambihirang talento, ay nakatagpo ng ganoong sakuna.
Sa sagot ni Dudley, mukhang walang balak ang batang ito na atakihin si Bobby. So, ano ang layunin ng biyahe ni Kuya He? Iniba ni Bobby Aguilar ang usapan at sadyang nagtanong. Humalaklak si Dudley Lynch at sinabing, namamasyal lang ako sa barko, baka may mabunggo akong magandang kapalaran at makahanap ng kayamanan. Nakikita ko, alam ko na si Brother He ay hindi maaaring pumunta dito para sa turismo. Mahinang sabi ni Bobby Aguilar. Napabuntong hininga si Dudley Lynch at sinabing, tourism. Ang mga tulad natin ay walang oras para dyan. Habang nagkukwentuhan ang dalawa ay biglang may lumapit na masungit na lalaki mula sa di kalayuan. Ang lalaki ay mukhang napakalaki, na may matipunong figure. Bukod dito, ang aura sa kanyang katawan ay napakalakas. Sino ang lalaking iyon? Tinuro ni Bobby Aguilar ang matipunong lalaki at nagtanong. Sinabi ni Evelyn Norton, siya ang tinatawag na Lord Dolan, Atticus Kane. Panginoon Dolan. Isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa mga mata ni Bobby Aguilar. Ipinaliwanag ni Evelyn Norton, oo, sinasabing siya ang numero 1 tao sa rehiyon ng Dolan at nakapasok sa peak form ng Grandmaster realm maraming taon na ang nakararaan. Patuloy ni Dudley Lynch, ang taong ito ay medyo kakaiba. Ang kanyang pamilya ay isang martial aristocracy na may maraming mahuhusay na tao, ngunit si Atticus Kane ay may napakababang talento mahigit 20 taon na ang nakalilipas at halos iwanan ng kanyang pamilya. Mababang talento. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar, na sinenyasan si Dudley Lynch na magpatuloy. Sinabi ni Dudley Lynch, oo, sinasabing nagkaroon siya ng magandang pagkakataon, at pagkatapos noon, ang lakas ni Atticus Kane ay tumaas, mabilis na umabant. Hindi lamang iyon, ngunit ang buong pamilya Kane ay bumangon din kasabay ng pagtaas ng tubig, na gumawa ng ilang mga Grandmaster sa loob ng ilang taon. Kung ano ang pagkakataon, walang nakakaalam. Nang marinig ang mga salita ni Dudley Lynch, hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang paghaplos sa kanyang baba. Ilang Grandmaster sa loob lamang ng ilang taon. Ito ay talagang kakaiba. Sa panahong ito, kailangan ng pambihirang talento upang maging isang Grandmaster. Ilang Grandmaster sa napakaikling panahon, napakagandang pagkakataon. Baka may hawak si Lord Dolan na parang Enlightenment tea. Palihim na nag-isip si Bobby Aguilar, na puno ng maalab na pagnanasa ang kanyang mga mata. Kung maaagaw niya ang pagkakataong ito, maaaring makapasok siya sa antas ng Marquis sa loob ng 2 buwan. Mukhang kailangan kong maglakbay sa rehiyon ng Dolan kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, naisip ni Bobby Aguilar sa sarili. Nagkataon lang talaga na parang lahat tayo ay may pagkakatulad. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Evelyn Norton. Sumulyap si Bobby Aguilar kay Evelyn at casual na nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Tumingin si Evelyn Norton kay Dudley Lynch at sinabing, bagaman mataas ang talento ni Brother, hindi siya itinuturing na pinakamahusay sa pamilya He, tama ba? Tumango si Dudley Lynch at sinabing, talaga. Nabalitaan ko na kalaunan ay tinugis ka at muntik nang mapatay ng isang mabigat na tao, na nagtitiis ng matinding pinsala. Simula noon, ikaw ang naging numero 1 sa mga nakababatang henerasyon sa rehiyon ng Central Plains, tama ba? Nagpatuloy si Evelyn Norton. Nang marinig ito, isang bakas ng pagkabalisa ang bumungad sa mukha ni Dudley Lynch. Ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, sinasabi ng mga tao na maaari lamang maunawaan ng isang tao ang mga pamamaraan ng Dao sa bingit ng buhay at kamatayan. Napagtanto ko lang na totoo ito pagkatapos kong maranasan ito. Bukod dito, nakilala ko ang isang mahusay na guro, na ipinasa sa akin ang kanyang mga diskarte. Tumawa si Dudley. Ngumiti si Evelyn at sinabing, maaaring ituring na blessing in disguise iyon. Oo, patuloy ni Dudley. Nandyan pala ang kaibigan ko. Pupunta ako sa hello. Tumayo si Dudley at sinabing. Matapos ihagis ang pangungusap na ito, tumalikod siya at umalis. Halatang ayaw ni Dudley na ituloy ang paksang ito. Pagkaalis niya, tumingin si Bobby Aguilar kay Evelyn at nagtanong, ano ang kahulugan ng sinabi mo? Nagkibit balikat si Evelyn, nothing much. Ngayon ko lang napansin na interesado ka talaga sa kanya.
Kumunot ang noo ni Bobby, sinabi mo na pagkatapos lang siyang makaranas ng matinding pinsala ay siya ang naging numero 1 sa rehiyon ng Central Plains. Oo. Tumango si Evelyn. Noong una, kahit na ang parmasyutiko ng Medicine God Pavilion ay nagpahayag ng kanyang sentensya ng kamatayan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay nabuhay muli pagkatapos ng ilang araw. Oh, lalong kumapal ang interes ni Bobby sa kanyang mga mata. Patuloy ni Evelyn, hindi lang yan, pagkagising niya, nagbago ng husto ang ugali niya. Mula sa pagiging mapagmataas at dominante tungo sa pagiging maamo at pino. Ngayon ay pinili pa nga siya bilang tagapagmana ng pamilyang He. Ang mga salitang ito ay talagang nagbigay kay Eth ng napakaraming impormasyon. Maging ang pharmacist ng Medicine God Pavilion ay nagpahayag ng kanyang hatol na kamatayan, paano siya muling mabubuhay. At ang kanyang ugali ay nagbago ng husto, tumataas sa tagumpay. Posible kayang body possession. Biglang naisip ni Bobby ang isang posibilidad. Malamang. Kung si Dudley ay sinapian ng isang tao, ang lahat ng ito ay magkakaroon ng kahulugan. Nasabi na ba niya sa iyo kung para saan siya pupunta sa Bright Heart Island? Tanong ni Bobby. Umiling si Evelyn, wala siyang sinabi, gusto lang niyang subukan ang swerte niya. Sinusubukan ang kanyang kapalaran. Imposible. Huminga ng malalim si Bobby. Habang nag-uusap sila, bumalik si Dudley mula sa hindi kalayuan. Ngumiti siya at sinabing, Mr. Aguilar, Miss Norton, nag-auction lang ako at naisip ko na ito ay isang ordinaryong kaganapan, ngunit hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng hindi inaasahang pakinabang. Oh! Nagtaas ng kilay si Bobby. Ibinaling ni Dudley ang kanyang kamay, ipinakita ang isang perlas na tahimik na nakahiga sa kanyang palad. Ang perlas na ito ay tila hindi gaanong naiiba sa isang ordinaryong night luminescent na pearl, ngunit may mga malabong bakas ng napakayaman na chi dito. Ito ay isang panloob na core. Biglang lumiit ang mga estudyante ni Bobby. Medyo nagulat si Dudley, Mr. Aguilar, alam mo rin ang tungkol sa mga panloob na core. Oo, nakalunok ako ng isa. I have to thank Miss Norton for that, sumulyap si Bobby kay Evelyn habang nagsasalita. Nang marinig ito, lumitaw ang kakaibang tingin sa mukha ni Dudley. Ang panloob na core na nilulo ni Miss Norton ay isang spirit core, sabi ni Dudley, sinasadya o hindi sinasadya. Espiritu core. Si Bobby ay walang alam sa katagang ito. Tumango si Dudley, maaari lamang gamitin ang isang panloob na core upang mapahusay ang kultibasyon ng isang tao, ngunit ang isang spirit core ay nagtataglay ng mga katangian ng isang demonic beast, tulad ng spirit fox na panloob na core na nilamon ni Miss Norton. Habang sinasabi niya ito, tumingin si Dudley kay Bobby at nagtanong, ang nilunok mo, Mr. Aguilar, ay hindi isang spirit core, di ba? Oo, walang itinago si Bobby. Nang marinig ito, nagkontrata ang mga mag-aaral ni Dudley, at isang kakaiba, hindi maipaliwanag na kahulugan ang sumilay sa kanyang mga mata. Kakaiba ang itsura, kahit panandali ang sulyap lang, pero hindi ito nakaligtas sa titig ni Bobby. Kabanata 440. Naramdaman ang kakaibang titig na ito, nakita rin ito ni Bobby Aguilar na medyo kakaiba. Pero wala siyang pakialam. Pagkatapos ng lahat, sa Grandmaster Realm, si Bobby Aguilar ay walang takot sa sinuman. Kung talagang may masamang ideya ang Dudley Lynch na ito, hindi magsasawang paalisin siya ni Bobby. Dudley, magkano ang binayaran mo para sa inner core na hawak mo? Tanong ni Bobby sabay turo sa inner core sa kamay ni Dudley. Sabi ni Dudley, yung mga mayayaman, walang alam. Akala nila ito ay isang night luminescent pearl, at nakuha ko ito sa halagang 300,000 bilang isang bargain. Hindi ko na ito pag-uusapan pa, mayroon pa tayong halos 3 araw upang maabot ito. Ako ay actress at magmumuni-muni sa 3 araw na ito. Sabi ni Dudley habang nilalaro ang inner core. Tumango si Bobby. Pagkaalis ni Dudley, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby. Nararamdaman mo ba kung ano ang nasa isip ni Dudley? Tanong ni Bobby kay Evelyn Norton. Umiling si Evelyn at sinabing, sa kasamaang palad, hindi ko kaya. Sa tuwing sinusubukan kong basahin ang kanyang mga iniisip,
sila ay agad na pinuputol ng isang kakaibang puwersa. Ang pagbabasa ng isip ng isang tao ay talagang batay sa banal na kahulugan. Halata na ang divine sense ni Dudley ay higit kay Evelyn. Nasa itaas din ito ni Bobby. Dahil nababasa ni Evelyn ang iniisip ni Bobby pero hindi si Dudley. Mukhang pareho tayo ng ideya. Walang pakialam na sabi ni Evelyn. Tumingin si Bobby kay Evelyn at sinenyasan itong magpatuloy. Patuloy ni Evelyn, before this, walang connection kami ni Dudley, hindi ko nga siya kilala. Bigla niya akong inimbitahan sa Bright Heart Island, paano ako hindi maghay-hinala? Natawa si Bobby, baka naa-attract siya sa'yo. Umiling si Evelyn, na mukhang seryoso, napakalakas ng divine sense ng lalaking ito, higit pa sa dapat taglayin ng isang taong kaedad niya. Kaya, sa tingin ko, pag-aari, halos sabay na sabi ng dalawa. Gaya ng inaasahan, na-anticipate na ito ni Evelyn. Pumunta ka sa Bright Heart Island kasama siya, hindi ka ba natatakot na patayin ka niya? Malamig na tanong ni Bobby. Pabirong tumawa si Evelyn, kasama si Mr. Aguilar dito, naniniwala akong paprotektahan mo ako. Kinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata at hindi umimik. Bago ito, hindi man lang alam ni Evelyn na darating si Bobby, kaya nasaan ang usapan ng proteksyon. Dalawa lang ang dahilan para maglakas loob si Evelyn na pumunta. Either she thought na walang gagawin si Dudley sa kanya. O, hindi siya natatakot kay Dudley. Sa malaking barko, mayroon lamang 4 na martial artist. Bobby Aguilar, Lord Dolan Terry Martin, Evelyn Norton, at ang umatras na si Dudley Lynch. Bukod sa kanila, lahat ay ordinaryong tao. Hindi ba kumukuha ng mga bodyguard ang mayayaman na ito? Ungol ni Bobby habang naglalakad patungo sa auction. Habang nag-uusap, dumating si Bobby sa auction. Plano niyang subukan ang kanyang kapalaran, ngunit sa kasamaang palad, ang auction ay nangyari lamang isang beses sa isang araw, at ang nag-iisang pangyayari ngayon ay natapos na. Nang walang ibang pagpipilian, kinailangan ni Bobby na maghintay hanggang sa susunod na araw. Pagkatapos, medyo nainip si Bobby. Ibinaon niya ang kanyang tingin kay Lord Dolan Terry Martin. Ang karanasan ng lalaki ay medyo katulad ng kay Dudley, ngunit naiiba sa malamang na hindi sinapian si Atticus Kane. Dahil hindi posible ang pagbuo ng ilang Grandmaster sa pamamagitan ng pagkakaroon sa maikling panahon. Ang pamumuhay ni Atticus Kane ay tulad ng mga ordinaryong tao, noong gabing iyon ay kumain at uminom siya kasama ang isang grupo ng mga mayayamang tao at siya ay ganap na lasing. Kinabukasan, hindi man lang bumangon si Atticus Kane, na nagpakita kung gaano siya nainom. Ang hapon ay ang pangalawang auction. Natural na hindi ito papalampasan ni Bobby sa pagkakataong ito. Maagang dumating sila ni Mike Taylor sa pasukan ng auction at naghintay na makapasok. Napakaraming tao. Pagtingin sa dami ng tao sa entrance, hindi napigilan ni Bobby na mapabuntong hininga. Walang pakialam na sinabi ni Mike Taylor, walang sinuman ang makakalaban sa tukso ng pagsusugal at paghahanap ng mga bargains, at hindi rin kaya ng mga mayayaman. Oo, ang kalikasan ng tao ay sakam at mahilig sa pagsusugal. Napabuntong hininga si Bobby. Habang nagsasalita sila, sa wakas ay bumukas ang pasukan sa auction. Pumasok na tayo, sabi ni Mike Taylor. Tumango si Bobby, at sabay na pumasok sa auction ang dalawa. Matapos makahanap ng mauupuan ay inilibot ng mga mata ni Bobby ang paligid. Gaya ng inaasahan, wala ni isang martial artist. Ang mga taong ito ay lubos na nagkakahalaga, mag-ingat kapag nagbid ka. Paalala ni Mike Taylor. Tumango si Bobby, huwag kang mag-alala, dahil nandito ako para maghanap ng bargain, hindi ako magbabayad ng masyadong mahal. Bahagyang tumango si Mike Taylor, walang sinasabi pa. Pagkatapos, umupo ang dalawa doon, tahimik na naghihintay sa pagsisimula ng auction. Makalipas ang halos kalahating oras, sa wakas ay nagsimula na ang auction. Kahit na ito ay isang auction sa isang cruise ship, ang sukat nito ay lampas sa imahinasyon. Walang ibang dahilan, dahil lang sa barko ay puno ng mayayamang tao. Malaking halaga daw ang ginastos ng auction house para lang makasakay sa cruise ship.
Ang kanilang kapangyarihan sa pagkonsumo ay higit na lumampas sa mga ordinaryong tao, at ang auction ay perpekto para sa kanila. Ang unang bagay sa auction ay isang cultural relic mula sa nakaraang dinastiya, na sa wakas ay nakakuha ng 3 milyon. Ang pangalawa ay isang anti-gong mula sa 100 taon na ang nakalilipas, na may presyo na higit sa 10 milyon. Ang ikatlo, ikaapat, ikalima. 12 ng mga bagay sa isang hilera, halos bawat isa sa kanila ay isang makamundong kultural na relic. Tungkol naman sa inner core na gusto ni Bobby, wala ni isa man lang nakita. Mukhang ang panloob na core ay hindi karaniwan tulad ng naisip ko. Napaisip si Bobby sa sarili. Hindi rin napigilan ni Bobby na mapabuntong hininga, ang swerte talaga ni Dudley. Ang susunod na item sa auction ay isang carry. Ang rock carry na ito ay hindi pangkaraniwan, sinabi na kinuha mula sa isang lugar ng Dragon Vein, nakakaakit ng yaman at nakapagpapabago ng kapalaran ng isang tao. Sa sandaling iyon, naglabas ang auctioneer ng isang rock carry na kasing laki ng gulong ng kotse. Kahit na ang rock carry ay mukhang napakaganda, hindi ito lumilitaw na isang modernong artifact, ngunit sa halip ay isang natural na nabuong obra maestra. Ayon sa mga ekspertong investigasyon, ang dating may-ari ng rock carry na ito ay ang pinakamayamang tao sa lugar, at ang nauna ay isang mataas na opisyal. Kung babalikan pa, ang bawat may-ari ay isang top-notch na tao. Sigaw ng auctioneer. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang eksena ay nagkakagulo. Para sa isang sandali, lahat ay interesado sa rock carry na ito. Hindi ba sila natatakot na ito ay isang scam na ginawa ng auction? Nang makita ito ni Bobby ay hindi napigil ang magtanong. Walang pakialam na sabi ni Mike Taylor, maraming tao ang nag-iisip na mahihirap lang ang malilinlang, pero hindi ganoon. Ang mayayaman ay maaari ding dayain, iba lang ang paraan para dayain sila. Ang isang tumpok ng tae, para sa mga mahihirap, kailangan lamang na balot sa isang makintab, magandang pakete at maaari itong ibenta. Paano ang mga mayayaman? Tanong ni Bobby. Walang pakialam na sinabi ni Mike Taylor, para sa mayayamang tao, kumuha lang ng ilang eksperto at celebrity para i-hype ang tumpok ng kalokohan na ito, pagkatapos ay gumawa ng isang grupo ng hindi kilalang kasaysayan para dito. Halimbawa, sabihin mo na ang tambak na ito ay iniwan ng isang santo. Walang pakialam na sabi ni Mike Taylor. Nang marinig ito ni Bobby, hindi napigilan ni Bobby ang pagtawa at halos humagalpak sa tawa. Mike Taylor, may ipinaalala ka sa akin. Nakakurba ang bibig ni Bobby sa kakaibang ngiti. Marahil, maaari niyang dayain ang mayayamang taong ito sa makabuluhang paraan.